Portland Trail Blazers i-trade pa rin yung tatlong player at LeBron James, sinabing si Anthony Edwards ang susunod na mukha ng NBA. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Hindi na naman nga po mga maka-full court naging maganda. Ang simula ng Team USA laban sa Puerto Rico matapos sila dito maagang nag-struggle sa shooting. Dahil diyan, sinamantala nga ito ng Puerto Rico para makalamang agad sa umpisa. Ngunit simula nga po ng gumawa ng adjustment ang Team USA sa depensa at opensa, dito na nga sila nakabawi at nagkaroon ng scoring run. Hanggang sa tuluyan na nilang matambakan sa pangungunayan ni LeBron James. Mga maka-full court si LeBron pa rin ang number 1 option. Since siya nagpasimula ng magandang momentum, gamit ang kanyang ginagawang assist sa mga teammates at sa kanyang ginagawang powerful dunk. Matapos nga po lumamang ang Team USA ng malaki. Dito na nga nagsimula ang garbage time kung saan pinaubayan na ni LeBron sa kanyang mga kakampi, gaya na lamang ni Anthony Edwards na nagkaroon dito ng kanyang sariling show. At dahil matagumpay nilang natambakan ng Puerto Rico, sila ang official number 1 na papasok sa knockout round kung saan maiiwasan nila dito ang malalakas na team kagaya ng Canada at Germany. Napansin nga dito ni LeBron na malaki ang potensyal ni Edwards na maging bagong mukha ng NBA sa mga susunod na taon. Samantala, dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Sa balitang tatlong players na daw po ng Portland Trail Blazers ang posibleng makuha ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ayon nga mga maka-full court sa inilabas na balita ng isang NBA insider mula sa Portland Trail Blazers, isa na daw po ang kanilang mga kupunan sa mga tinatawag na seller sa kalagitnaan ngayon ng off-season. Meaning, plano na nga nila na i-trade ang ilan sa kanilang mga mahalagang players kagaya na lamang ni Jerami Grant at Anthony Simons. Maliban rin nga sa kanila ay ibinulgar na rin naman ngayong araw na maging ang kanilang center na si DeAndre Ayton. Ay balak na rin naman nila na i-offer at i-trade sa ibang mga teams sa lalong madaling panahon bago pa man magumpisa ang NBA season. Wala na rin naman na daw pong plano pa ang Blazers na panatilihing si DeAndre Ayton sa kanilang lineup ngayong off-season matapos nilang makuha ang kanilang rookie big man na si Donovan Clingan. Pagtutuunan na lamang nga daw po nila ng atensyon ang pagpapa-improve sa laro nito kesa panatilihing si DeAndre Ayton na sa kabila ng pag-average ng 16.7 points, 11.1 rebounds at 1.6 assists last season ay wala rin naman na ito masyadong naging impact sa kanilang mga pagkapanalo. Kaya inaasahan na si Donovan Clingan na ang gagamitin ng Blazers bilang kanilang starting center next season. Sa madaling salita, hindi lang nga isa o dalawa ang posibleng makuha ng Lakers sa trade mula sa Blazers, kundi tatlong manlalaro nga ang pwede nila ditong pagpilihan ngayong off-season. Mga maka-full court. Isama na rin natin sa balitang ito ang pagpapapirma ng Dallas sa pinakamataas na manlalaro sa kolehiyo noong nakaraang season sa 7'5" na si Sharp ay nag-average ng 3.7 blocks kada laro sa kanyang collegiate career. Nanalo siya ng back-to-back Conference USA Defensive Player of the Year awards pagkatapos mag-average ng 4.4 blocks kada laro kasama ang Western Kentucky. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang mga block na iyon dahil lamang sa kanyang taas. Si Sharp ay isa ring fluid at coordinated na atleta na may mahusay na timing at defensive instincts. Kaya dahil dito lalong lumakas ang Dallas Mavericks.